Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ngayon ay nasa 15 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa ngayon ay malinaw na nagpapaalaala sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang mabuhay. Malinaw ang mga pagbasa ay naka-address sa mga taong may pinag-aralan. Sa mga tao na katulad ng eskriba, nakakaalam sa batas. Sa mga tao na tinatawag na saserdote, mga pari, mga relihiyoso, may alam sa kautusan ng Diyos. Sa mga tao na tinatawag na Levita, mga professional, degree holder, may mataas na pinag-aralan, marunong, matalino. Sa kanilang lahat, sa ating lahat, ina-address ang mga pagbasa. Halimbawa, mula sa unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinasabi dito, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso at kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Isipin nating mabuti, mga kapatid, kung tayo na nakakaintindi at kahit papaano masasabing may pinag-aralan, kung gagamitin lamang natin ng tama ang ating pinag-aralan, kung susundin lamang natin ang kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin, wala sanang magiging problema. Bawat profesyon, bago tayo mag-practice ng ating profesyon, tayo muna ay nangangako. At sinasabi natin, nangangako ako ng buong katapatan na gagampanan ko ang aking misyon, ang aking responsibilidad, ang aking gawain. At may pagkakataon pa nga, di ba, kapag nangangako, nakataas ang kanang kamay, ang kaliwang kamay, nakahawak sa Biblia, ang salita ng Diyos, ang salita ng katotohanan. Sabi ng unang pagbasa, hindi dapat hahanapin kung nasaan ang kautusan. Hindi ito napakalayo sa atin. Ang kautusan ay nakaukit sa ating mga puso. Naririto, inilagay na ng Diyos yan sa atin. Ang kautusan ay alam na natin sa pamamagitan ng ating konsyensya. At bukod pa doon, sa binyag, sa kumpil, tinanggap natin ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan. Kaya kung gagamitin lamang natin talaga at hahayaan natin kumilos sa atin ang Espiritu ng Diyos, at kung susundin natin ang sinasabi ng ating konsyensya,
Napakaganda sana ng ating komunidad. Pero bakit nagkaganito tayo ngayon? Bakit ang lipunan na ginagalawan natin ay pinaghaharian ng pagkakanya-kanya? Ano nang nangyari doon sa pangako, doon sa panunumpa, doon sa mga pinag-aralan? Ano nang nangyari sa'yo, sa akin? Bilang pari, sabi ng Ebanghelyo, may ipinakita ang Diyos na sitwasyon. Isang tao nakahandusay sa daan, halos patay na. Anong ginawa ng pari? Tinignan lang yung nakahandusay sa daan at nag-iba ng daan. Yung Levita, ipinakita rin ng Diyos sa kanya itong sitwasyon na ito. Isang taong nakahandusay, halos patay na. Pero anong ginawa ng Levita? Umiwas, nag-iba ng daan. Ganyan tayo. Hanggat makakaiwas, hanggat makakapag-iba ng daan para hindi ma-involve sa kung ano ang sitwasyon na ipinapakita ng Diyos, iyon ang gagawin natin. Tama po ba? Ano ang paanyaya at paalaala ng mga pagbasa ngayon? Katulad ng mabuting Samaritano na nagmalasakit, tumulong at nagpakita ng pakikipagkapwa sa isang taong hindi naman niya kilala at hindi niya kaano-ano. Ang sabi ng ating Panginoon, gawin ninyo yon, tularan ninyo yon, at kayo'y mabubuhay. Kapag gagawin lamang talaga natin ang mga bagay na inaasahan ng Diyos sa atin, kapag lalabas lamang tayo talaga sa ating pagiging makasarili at bibigyang importansya natin ang kapwa, lalo na silang higit na nangangailangan, ang ganda sana ng buhay. Kung bakit naman kasi mas pinaiiral natin ang pagka-makasarili. Kung bakit naman kasi mas pinipili natin ang maging bulag, bingi, pipi, at manhid sa katotohanan na ipinapakita ng Diyos sa atin. Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin ang biyaya na mabuksan ang aming mga puso upang tunay na magmalasakit, magmahal at tumulong sa kapwa. Ipagkaloob mo po sa amin ang tapang, ang lakas, ang kaliwanagan upang gawin ang kung ano
ang inaasahan mo sa amin.